Ang 76 taong gulang nating ka-wonder na si Nanay Crescencia, halos 8 dekada ng katuwang ang putik sa pagbuo ng pangarap. Sa murang edad kasing 12, sa halip na lapis at papel ang hawak, mga palayok ang tanga ng kanyang mga kamay. Sino po ang nagturo sa inyo? Pinagturo. Ang aking magulang, isa ko nilakhan. Wala naman trabaho ngayon, di. Ang aking ama, dala ang mga palyok, wala ko sa mga bahay-bahay na pamalit ng palay. Yung ikalabubuhay namin ng panahon. Pero I wonder, bakit kaya mga babae ang kadalasang gumagawa ng palayok noon? Sa ating kasaysayan, ang paggawa ng palayok ay hindi lamang isang sining. Ito ay isang gawaing nakagisna na itoka sa mga babae bilang bahagi ng tinatawag nating division of labor. Di tulad ng makabagong palayok, ang bawat palayok na gawa ni Nanay Crescencia dumadaan daw sa mabusising proseso at tradisyonal na pamamaraan. Mula sa putik, mamasahin ng luwad na parang tinapay. Ang minasang luwad, sunod na ilalagay sa potter's wheel o kung tawagin, gulong. Ihuhulma ang putik sa korteng mangkok at saka ito ibibilad sa loob ng mahigit na 1 oras para tumigas. Pinapatuyo siya, ma'am, para kumbaga po mapukpok siya ng ayos kasi hindi po siya mapupukpok kapag kayong malambot pa. Kailangan po talaga siyang ibilad sa arawan. Kapag sakto na ang tigas ng luwad, mano-mano na itong huhulmahin sa korte ng palayok gamit ang mga bato na may iba't ibang sukat at tablang pamukpok. Pupukpukin ang luwad ng paikot hanggang bumilog at lumalim. Patuloy pang pupukpukin para kuminis. Sa pagpukpok ng palayok, nasusubok daw ang galing ng isang magpapalayok. Ang paggawa ng palayok hindi raw basta natatapos sa paghuhulma nito. Dahil ang mga nahulmang palayok, muling itatabi sa loob ng ilang araw para mas lalong tumigas at di mawala sa hulma. Sunod itong isasalang sa pugon na gawa sa kawayan hanggang sa tuluyan itong maging palayok. Ang sining ng pagpapalayok na patuloy na itinataguyod ni Nanay Crescencia sa loob ng 8 dekada. Gagamitin ko naman sa pagluluto ng isa sa mga pinagmamalaking pagkain ng mga Batanggenyo, ang malasa at malapot na lomi ng Batangas. Usually, ang palayok ginagamit ko yan sa pagluluto ng isda. Lalo na yung produktong Batangas din, yung sinaing na tulingan. Dito ho nila niluluto sa palayok. Pero sabi, mas masarap daw po ang lasa ng lomi kapag niluto sa palayok. Sa pagluluto ng lomi, unang maggigisa sa mainit na palayok. So pag naluto-luto na po ito, pwede na ho nating ilagay ang karne ng baka. Kapag luto na ang karne at atay ng baboy, sasabawan at hahayaang kumulo. Sunod na ilalagay ang lomi noodles. Lagyan natin ng kaunting pampalapot, cornstarch. Haluin ito para hindi mamuo. Matapos ang ilang halo rito at halo roon, ihalo ang beet, i-beat ang mga itlog at dahan-dahang ibuhos sa sabaw. Talagang kakaiba luto sa palayok. And there you have it! Ang mainit, malapot at siksik sa sarap na Lomi Batangas made with love sa OG Palayok ng Batangas. So, eto na mga ka-wonder, tikman na natin ang niluto kong lomi sa palayok. Lagyan natin ng kaunting kalamansi. Di ba? Normally, ganyan pag kinakain siya. Lagyan natin ng kalamansi para mas malasahan natin ang lomi. Sarap!